Yan, good afternoon mga kamamaw. So papasok na tayo. Pinainaga ako ng konti ng pasok kasi wala kasi akong tools. Tatry natin kung makakairam tayo dun sa trabaho. Bumili na ako ng yan, yung sa headlight. Headlight yung ano, signal light na sa front. Bala ko kung mahaba ang oras at talagang magagawa natin, papalitan ko na ng parehas ng sabay. Pero kung talagang magagahol tayo sa oras, papalitan ko na lang muna yung nakapundidong ilaw. So ayan, mura lang naman yung ilaw na to, kaya kahit paano medyo nakakatipid tayo sa pagpalit ng pakunti-kunti. Kahit paano kasi inaabot din ng matagal din ang ilaw, mga siguro mga 2 taon din siguro bago magpastes. So ngayon magdadrive na muna ako kasi naabot yung oras mga kamamaw para makisuyo tayo, makiram tayo ng tools na yan. Maraming tools doon. Kanina kasi busy si Kuya Alex at si Kuya Aaron, magtatry sana ako manghiram sa kanila. Pero sabi ko, pasok na lang umaga, hiram na lang ako sa trabaho natin. Kaya mga kamamaw, see you later. Yan, dito na tayo sa trabaho mga kamamaw. Iusog ko lang konti yung sasakyan ko. Dahil ay nakahiram na tayo ng ano. Nakahiram na tayo ng ano, ng gamit. Ayun. Tay-tatayan. Tay-tatayan natin yan. Nakamatulungan pa tayo, pero sabi ko sa kanya, ako na lang magpapalit. Yan, sabi ko ako na lang magpapalit dahil siyempre sa trabaho siya, mamaya masito siya. Bigyan natin camera dito para sikita. Yan. Mga kamamaw, nakapit na natin. Try na natin ngayon. Dito ko na pinalitan. Bumili akong valve. Yung valve, yung sinabi ko sa'yo. Try natin kung ano, mag-ano na. Signal natin sa kaliwa. Yan. Oy! Ayan na mga kamamaw. Pasensya na, madumi sa sakin natin eh. Gana na. Inang natin parehas. Gana natin. Dumi nung sasakyan ngayon. Ayan, gumagana na. Yan, sakto, galing. Nakuha natin ng maayos. Salamat, nakairam tayo ng gamit. Yeah! Oh, you're good to go. This is the one you gave me the extra, right? Yeah. And Yeah. Okay, we're short socket. Oh, okay, there we go. Okay. thank you so much. No problem. Just Say hi to my vlog. hey, say hi to who? My vlog on my YouTube channel. Oh, your blood. Yeah, I Say video hi. it while I'm changing the. Oh, okay, hello, Yeah. hello. Thank you, I really appreciate it. All in a day's work. Yeah. Thank you so much. No problem. Yon, di ba? Tatay-tatayan natin yan eh. Thank you. Ang dami ng kamay ni Kamamaw. Ngayon maghanap na ako ng parking spot ko. Hanap tayo. Maaga pa, no? Oras pa lang ba? So, yung unang ano natin, yung unang plano na itag ito. Dumi ko. Pero okay lang pagpaglangin. Yung unang assignment natin ngayong linggo nakuha na natin. Bukas naman is deworming ng mga aso. Tapos the next day papaschedule naman tayo ng try natin kung available si Kuya. Yung sa linis ng ano ng sasakyan. Di-detail naman natin. So okay na, di ba? Madali lang naman yung mga valve na yan, katulad ng ano, Google lang talaga mga kamamo ang katapat niyan.
i-google nyo lang, makikita nyo paano palitan, kung paano baklasin. Yun nga lang ang problema sa akin mga kamama, wala kasi tayong gamit. Wala tayong gamit na pampalit ng valve. So ngayon kahit paano, kampante na tayo ngayon, palinda-drive tayo is na ano na natin, kampante na tayo na hindi na tayo mapupull over ng pulis. At delikado nga din naman talaga mga kamama pag walang ilaw, kasi mag-iisip din kasi yung driver na nasa harapan mo, lalo na kung padiretso siya is tama kanyari kapakanan siya, pares kayong pakanan siya, pakaliwa ka, it's either na dumiretso na siya ng kanan niya, hindi mo na siya kakanan kasi nga nakikita niya sa ilaw mo is hindi naman nagbi-blink, so hindi niya ina-expect na magkakaliwa ka, kaya magi-stop siya. So makakos din ng ano yun, kahit ikaw man nasa sitwasyon ng driver na yon, mainis ka rin, makaramdam ka ng kasi naghintay siya. So yun yung mga hindi siya sabihin mo simple lang, malalaking ano yun, big effect sa mga driver na katulad natin mga kamamo. Kaya ngayon okay na siya, 4:07, mga 4:30 na rin ako papasok siguro, papahinga na rin muna ako. Grabe din na gano'n. Yeah, shoutout dun sa tatay natin. Maraming salamat, thank you so much for helping me to change my bulb. Yan, pinakita mo na niya paano gawin yung way, tapos para hindi mahulog yung tornilyo, naglagay siya ng tissue dun sa ano, lalo na yun dun sa may looban na tornilyo yung ano natin. So ayan, sige mga kamama, ako ipapasok muna at magkita tayo mamaya. Ayan mga kamama, kakasimula pala ng trabaho namin, nawala ng kuryente sa loob. So hindi natin alam kung kailan magkakaroon ulit. Dati na experience namin dito 3 hours ako, 3 hours mahigit na experience ko na walang kuryente. Yung makikita mong ilaw ng mga nandyan, pang emergency light lang yung mga yan, emergency electricity lang yan. So ngayon pinapakit kami lahat sa cafeteria, lahat. Lumabas muna kami ni Christian, ayun shoutout kay Christian mag-isa. Yan, walang kuryente, tambay muna kami sa labas. Ilang oras yung na-experience mo dati dito, yung walang kuryente? Yung pinakamatagal? Ilang oras? 12? Oo, 12 hours daw. Nasabi nga ni Kuya Joel kanina, 12 hours daw. So, naghintay lang sila dyan. Hindi naman sila pwedeng umuwi at syempre, hindi na pwedeng iwanan ng operation. So, will si mga kamamo, standby muna tayo dito. Kakuryente na. After 10 minutes, bumalik na. So, back to work na ulit si kamamaw. Yan, may kuryente na yun. Yan, paut na tayo mga kamamaw. Naghihintay na lang ako ng 3 minutes. Bale mga kamamaw, itutuloy na lang natin yung vlog bukas. Idudugtong natin yung deworming tsaka check up ni Chopper tsaka nung dalawang Susera tsaka si Legend. So, see you tomorrow mga kamamaw. One day later. Yan, good morning. Kakagising ko lang. Medyo lasing pa si kamamaw sa antok. I-start ko na yung sasakyan. Tapos itong pinainom ko na ng sedation na biligay ng ano yun, ng veterinaryo. Ang bili ko na. Pinubuksan na yung kapalit nito. Titingnan natin kung talagang mas kakalma sila doon sa gamot na binigay natin. Kasi kaninang alas 9, bumangon na ako. Binigay ko sa kanila yan. Ayan. Sige. Kamao A, iinom lang muna ng hot chocolate para mainitan ng sikmura ako. Tapos aalis na kami. See you later. Kamamaw, nandito na tayo. Ang tahimik nila mga kamamaw. Parang natutulog lang sila sa biyahe. First time sila nakitang parang natulog sa biyahe. Ngayon nga pala na-excite sila dahil lumunto.
Ako sabi ko naman yung nasa loob kasi late na kami ng 20 minutes. Ipasok mo lang sa loob na kamama. Sinetap niya kamama. Si Hera, 27 kilos. Si Legend, 37. Si Chopper, 31 kilos. Hindi ko na na-video yung weigh-in ng ano. Medyo kalmado sila. Ano sila Hera tsaka si Legend. Pasok. Hindi sila yung excited na ano. Mamaya pagkatapos ilalabas ko sila dito mga 10 minutes siguro dito sa labas. Dala natin wish. Ilalabas ko sila at sa Legend. Si Chopper kalmado. Isa. Uno naman eh. Naalala mo yung kayo ni ano? Ha? Naalala mo yung kayo ni Hanabi? Sila na Hanabi yung dinala ko dito eh. Ngayon medyo mag-spring na mga kamama. Pag medyo gumanda na yung paligid at natunaw na talaga yung mga snow, iwawa ko natin madalas o yung mga naga natin. Pero si Chopper, iwawa ko ng bukod na nakahiwalay. Gusto ko yung lumaki to na kalmado talaga na pag naano na niya yung ano, na socialize na siya ng mas madalas at naano na siya sa paligid, doon na siya sa kilala. Grabe yung dumi ng anong tayo niya. Nakawa ako mga kamama sa pag-uwi ko. Kasugat na naman. Ilang araw kong inalagaan na natuyo kahapon eh. Pagbalik ko, kasugat na naman. Kaya na natin veterinary yung mga mo. Ayun na, sinuwab na yung tenga ni Chopper. Ititingnan doon sa microscope kung ano meron. Pero iba, nagaan yung tenga niya talaga ngayon. Kahapon naman kasi wala na, napaano ko na eh. Natuyo na eh. Siguro nakahamot na hindi na masyadong napansin nung natutulog na siguro si Miss tsaka yung anak ko. May nagsusugat. Parang naging worse yung itsura ng tenga niya kaysa nung mga nung nakarang araw. Kaya ito kailan dapat nababantayan eh kasi kung hindi mo mababantayan ng ayos kakamutin yung tenga eh. Yung kabilang tenga lang naman ang meron yung kaliwa eh. Si Legend niya okay na, dati nagkaroon din si Legend eh. Pero si Legend pag tinignan mo yung tenga sobrang linis. Tsaka yung kuko nila every 2 days pinuputulan ko na para at least kung pangkakamot nila is hindi maano ng bakterya yung ano. Ay, sinuwab ko na nga, nilinis ko ng konti. Hindi ko siya nilinis talaga na winipe siya ngayon. Gusto ko kasing makita talaga nung doktor yung ano, kung anong bakterya o ano bang dapat ibigay na gamot dun sa tenga ni Chopper. Pag uwi, lilinisin ko ulit. Isa-sanitize ko na yung tenga niya. Sana gumaling na. Naawa din ako pag kumakakamot eh. Parang shedding time ni Chopper na yun. Nagsished ah. Nagsished ka ba? Shedding time mo ba? Chopper. Sit down. Di ba sabi ko magbe-behave? Di ba sabi sa'yo, pag punta natin dito magbe-behave, mag-sit down ka. Sit down. Sit down. Sit. Sit. Yan. Good job, good job. Babe lang. Di ba? Mabait naman yun si Chop-Chop eh. Big boy na kasi si Chop-Chop eh. 31 kilos si Chop-Chop. Konti na lang ang bigat sa'yo ng daddy mo. Si daddy mo na diet, dati 40 kilos, ngayon 37 eh. Mas okay na yun mga kamamo kasi kesa naman bobombahin mo ng bobombahin yung mga alaga mo. Mas maganda yung saktuhan lang yung kain pero healthy sila. Ay, yung tenga namumula oh. Grabe oh. Kailangan talaga ng gamot. At sumakto na pina-check up na rin agad natin siya. Dadalas pa yung labas nila ngayon pag nag-summer time. So kailangan maagapan na para kahit paano hindi siya on sa hintay ko lang yung gamot niya ni Chopper. Ito may binigay na sila yung chewable na siya. Hindi na siya katulad nung nung nakaraang dewormer. Medyo matigas yung deworming na tablet ang binigay. Ito chewable na, so mas okay na. May mga pangalan talaga siya. Ayan si Chopper. Pera. Kay Legend pala ito. Pera.
Ayan. So, may yeast infection talaga siya. Hinihintay ko yung... Ayan siya. Yung gamot niya. So this is the ear treatment. Oh, yeah. You're just going to instill the 0.3 mils into the right So, ear five times, twice a day? Is that? twice a day. 5 times, 5 drops, right? No, it's going to be 0.3. So Ah, there's 0.3. a syringe in there. Oh, with syringe. The dose Oh, marker. okay, Yeah, good. so you'll just draw it up and then you can just shoot it into the ear. Yeah. And then this is the ketoconazole, which will help with the pause and the like. So, this one's like once a day? Yes, once a day. So just one tablet once a day, and that'll be for about 21 days. Okay. Sure. So, I just need to pay. Yes. The Thank you. Yeah. Yeah. So, iba na to mga kamami. Hindi na siya naka-syringe na sa 0.3 daw. Nakalagay naman 0.3 ml. Twice a day, every 12 hours. So, patakan ko na siya ngayon pag-uwi. Tapos, para pag-uwi ko mamayang gabi, ako pa rin yung magpapatak. Sumabad ng 2 o'clock ako napapatak. 2 o'clock or 2 o'clock para mas okay. Tapos pag-uwi ko, papatakan ko ulit. And then ito, 21 days, 1 time a day. Papahin na natin para gumaling na si Chopper. Nakakaawa naman yung anak ko naman. At least ngayon, okay na, nakuha na natin yung tamang gamot para sa kanya. Titigil ko na yung ibang ginagamit ko muna for the meantime. Ito na muna, magpo-focus muna tayo dito. So ngayon, magbabayad lang ako ng bill namin, then uwi na si Kamamo. Yun mga Kamamo, nagbayad na tayo ng bill. Ang inabot din ng bill is nasa $200 din mga Kamamo. Dahil nandun naman yung tatlong, kumbaga, weigh-in ng tatlo tapos tatlong dewormer, i-deworm ko na sila mamaya. Pag uwi ko mga 2 o'clock, yan, ulitin ko lang ulit, 2 o'clock or 2:30, isasanitize ko muna yung tenga ni Chopper, tsaka ko ipapatak yung naka 3 ml yan. Ayan, inulit ko na lang ulit mga Kamamo. So ayan na, at uwi na kami. Tsaka medyo maraming tao ngayon sa loob. 0.3 ml yan. Maraming tao at maraming aso sa loob. May nakalala pa tayo kaso doon na beagle. Naantok pa si Kamamo. May beagle na doon. Nakita natin. Tinatahulan ng tatlo dahil yun ang best friend ni Hera sa mga di nakakala mga Kamamo. Yun yung first friend ni Hera doon sa may Kensington before nung puppy siya. So nung puppy siya, laro sila ng laro. Hanggang sa lumalaki, okay naman din sila. Kaso nga lang, ayaw lang talaga ni Hera ng yung parang umiiyak yung aso. Hindi naman niya inaway totally yung nakwento ko lang. Hindi naman niya inaway yung beagle, kasi nakalimutan ko yung pangalan nun eh. Kaso nga lang, syempre, napapagod din yung isa, tapos yung isa is gusto pang maglaro. Yun ang nangyayari ha, parang di ko rin alam kasi kung paano basahin o paano i-explain ng maayos. Ano yun? Sa mga nakakaalam, ayan, pwede kayong mag-comment dyan pala sa ano ba yung naging reaction ni Hera dun sa beagle dati na okay naman sila, hindi naman sila nag-aaway. Kaso nga lang, parang pag umaayaw na yung isa, gusto pa na itong isa. So nangyayari, nagmumukhang kala tuloy, kala mo nagtatalo o nagsusungitan na yung dalawa pagkatapos maglaro. Dahil nga yung isa ay na maglaro, tapos yung isa gusto pang maglaro. Yun, ganun ang nangyari sa senaryo nila. Kaya syempre, hindi ko na sila masyadong nilapit. Pero pag si Hera, dati dinala ko sa dog park to, ang nakalaro niya doon sa dog park ay Shiba Inu. Ayun, nagtagal sila maglaro. Dahil mga Kamamo, ang Shiba Inu, matatagang loob niyan. Hindi siya katulad ng mga ibang aso na parang, kumbaga parang mga iyakin ba? Yung mga parang iyakin siya. Hindi kasi katulad ng mga buo talaga yung loob. Katulad yung Shiba Inu. Buo ang loob niyan. Talagang kumbaga ba hindi papatinag kay Hera yan. Kaya talagang kumbaga si Hera, titiklop yan. Mag-a-adjust talaga yan. Lalo na yung mga terrier. Pag terrier ang papalaro mo sa kila Hera o kaya yung mga kasing lalaki nilang aso, si Hera mag-a-adjust yan. Kasi alam niya na pipitikin talaga siya nun. Kumbaga ibig sabihin hindi papatalo or hindi matatakot yung mga ganong medyo malalaking aso na pag inong pinalaro mo kay Hera, okay lang. Kaya wala tayong problema doon. Dahil si Hera talaga mga Kamamo, honestly, hindi ko pa nakita nakapag-away sa aso yan.
kahit dinala kayo sa dog park, never talaga makita mong nakipag-away talaga na parang talagang sungitan doon sa may dog park. Walang ganun experience ako nakita. Kaya kaso nga lang na experience natin before is yung what do you call this one, parang masyadong iba yung tingin nila doon sa aso ko. So yun ang nangyari, para bang racism, parang racist ba, parang ganun ang nangyari na parang ay salbay aso mo. Parang inano nila, hinusgahan nila sila here dahil nga porque American Bully at sabi nila pitbull daw. Kahit pitbull naman, bobait yun mga kamamo. Nasa tao pa rin talaga. Kaya sabi ko nga sa inyo, inuulit ko lagi sa vlog, dapat pati yung tao ini-educate nyo. Doon ang nangyayari. Kaya kadalasan, imbis na parang sa Erat Legend, until now, sana naglalaro sa playground, hindi ko na dinala kasi ang tingin ng tao is ganun. Na ano rin ako, nakakalungkot man isipin mga kamamo, pero syempre ganun ang naging sitwasyon ni Erat tsaka ni Legend, kaya hindi na nadala sa dog park. So ito sana ito si Chopper is iano natin, i-socialize ko na to dahil maganda na talaga yung panahon mga kamamo. Tsaka syempre kahit pa paano yung tuhod tsaka binti ko na i-exercise din, lakad-lakad. Tapos si Mrs. syempre may times na sasabay nating i-walk si Jacob, kasama natin, papaarawan natin, sama natin si Chopper. Pero hindi natin kakayanin na isama natin tatlo, tapos kasama ko yung baby ko. Hindi ko pa siya masasabing kakayanin ni kamama pag tatlong asong ano. Pero syempre meron silang time na parang si Legend tsaka si Era magkasama, tapos si Chopper. Tapos kung talagang darating yung time na parang kaya na, pwede naman natin pagsabay-sabay niyan, kaya naman ni kamama. Gusto ka lang mga kamama na pag ilalabas natin yung mga aso, wala rin nasasabi yung mga tao sa paligid mo. Kaya ako nagpili paano yung bang wala kang iniisip